Ang sumpa ng salamin duguan. Magandang araw po sa ating mga tagapanood, narito ang ating panibagong kwento. Maraming salamat po sa patuloy na suporta. Sa isang tahimik na baryo sa probinsya, may isang abandonadong bahay na matagal nang iniwasan ng mga tao. Ayon sa mga matatanda, ang bahay na iyon ay may taglay na kakaibang sumpa, isang salamin na tigmak ng dugo, nagpapakita ng nakakakilabot na imahe ng mga taong dating nanirahan doon. Si Aling Rosa, isang matanda sa baryo, ang nakakaalam ng kasaysayan ng bahay. Ayon sa kanya, noong unang panahon, ang bahay ay pag-aari ng isang mayamang pamilya na misteryosong nawala. Ang salamin na itinayo nila sa sala ay sinasabing gawa sa espesyal na kristal mula sa ibang bansa. Ngunit isang gabi, nangyari ang isang trahedya. Ang buong pamilya ay pinatay sa hindi malamang dahilan, at ang salamin ang naging saksi sa lahat ng naganap. Si Nardo, isang binata na mahilig sa kakaibang mga kwento, ang nagdesisyong pasukin ang bahay. Ayon sa kanya, gusto niyang patunayan na ang kwento tungkol sa salamin ay kathang-isip lamang. Kasama niya ang kanyang mga kaibigan na sina Lito at Mila, pumunta sila sa bahay sa kalagitnaan ng gabi. Habang iniinspeksyon nila ang bawat sulok ng bahay, napansin agad ni Nardo ang salamin sa sala. Napakalaki nito at tila hindi naagnas kahit matagal nang iniwan ang bahay. Nang lapitan niya ito, biglang lumamig ang paligid at tila may narinig silang mga mahihinang ungol. Sa unang tingin, normal lang ang salamin. Ngunit nang tumayo si Nardo sa harapan nito, bigla itong nagbago. Nakita niya ang isang pamilyang duguan, mukhang humihingi ng tulong. Ang mga mata ng bawat isa ay tila naglalabas ng galit at lungkot. Habang pinagmamasdan niya ang mga imahe, napansin niyang gumagalaw ang mga ito, parang nasa harapan nila ang buong trahedya. Umalis tayo dito, sigaw ni Mila, ngunit hindi makagalaw si Nardo. Ang mga imahe ay naging mas malinaw, isang lalaki ang sumisigaw habang binabaril, isang babae ang pilit na tinatakpan ang kanyang mga anak, at isang bata ang umiiyak sa gilid ng salamin habang duguan ang kanyang kamay. Habang tumatagal, napansin ni Lito na parang nababago ang mga imahe. Unti-unti nilang nakikita ang sarili nilang mga mukha sa salamin, ngunit duguan din at may mga sugat. Ang takot ay lumaganap sa kanilang tatlo, at sinubukan nilang basagin ang salamin gamit ang bato. Ngunit imbes na masira, lalo lang itong nagliwanag at tila may boses na lumabas mula rito. Hindi niyo ako matatakasan, ako ang saksi ng inyong katapusan. Nagmadali silang lumabas ng bahay, ngunit parang hindi sila makahanap ng pinto. Lahat ng mga bintana at pinto ay biglang nagsara. Narinig nila ang mga ungol at iyak mula sa salamin, tila sinusundan sila kahit saan sila magpunta. Sa huli, sa pamamagitan ng dasal at lakas ng loob, nagawa nilang buksan ang isang lumang bintana at tumakas. Pagkatapos ng insidenteng iyon, hindi na muling bumalik sina Nardo sa bahay. Sinabi nila sa mga tao ang kanilang naranasan, ngunit ilan lang ang naniwala. Ang salamin ay nanatiling nasa loob ng bahay, tahimik ngunit puno ng nakatagong galit. Hanggang ngayon, sinasabi ng mga lokal na sa tuwing may nagtatangkang pumasok sa bahay, nakakarinig sila ng mga boses at nakakakita ng mga imahe sa salamin. Isa lang ang malinaw, hindi basta-bastang bagay ang salamin na iyon. Huwag makialam sa mga bagay na hindi mo lubos na nauunawaan, lalo na kung ito ay may kasaysayan ng karahasan o trahedya. Ang respeto sa mga kwento ng nakaraan ay mahalaga, at minsan, mas mabuti nang iwasan ang tukso ng pagiging mausisa.